Okay. Gagawa na naman tayo ng informative video regarding sa ating Fortress 160. Hulaan nyo kung anong video itong pag-uusapan natin for today. So alam nyo na siguro kasi nasa harapan nyo is yung keyless key ng ating motor. So ito yung i-discuss natin today. So simulan natin sa itsura niya. So as you can see, sa itsura pa lang nitong key ni Fortress 160 is stand out na siya sa ibang conventional na remote, wireless remote for motorcycle. Normally makikita mo mga wireless remote is in rectangular shape, may isang button, may dalawa, at may tatlong buttons. Si Fortress, ang ginawa niyang atake is to make it stand out, make it different by using a different shape. So nakikita nyo ang shape niya is looks like a key, pero kung may iba kayong itsura for this key, lagay nyo lang sa comment section. So let's start with the buttons or function nitong remote. Bali, tatlong button lang naman ang ating i-discuss. So this is the first one. Ito, ayan, sa taas. Ayan na. So sa itsura mismo ng button, this is just activating the signal LED lights ni Fortress 160. I-activate niya yung kaliwa, kanan, harap at likod na signal light. This will help you to search for your motorcycle, lalo kung nakapark kayo sa mga maraming motor. Though please note na wala itong alarm system. So sa iba, they will take it as a disadvantage kasi kulang yung feature. But for me as a user, it's okay. Why? Kasi before I had PCX 160, at sa PCX 160 ko, I never activated yung alarm system. Why? Kasi nakaka-drain siya ng battery, lalo pag mapagtripan siya sa parking. Alarm ng alarm, hindi huminto, so it will drain your battery sa motor, which will be an issue pagpunta mo sa motor mo, hindi mo na ma-start, yun pala, nalobat na yung baterya ng motor mo. So sa PCX 160 ko, never ko siyang inactivate. So for me, it's okay. And I've tried using this button sa parking, at least para ma-activate siya at least within 3 meters with clear line of sight bago mo ma-activate yung itong button na to sa motor. Again, ang mangyayari lang sa motor nyo is iilaw yung LED lights, signal LED lights nya, kaliwa, kanan, harap at likod. Okay? Wala siyang sound.
So again, iilaw lang siya. So next button na i-discuss natin is itong button na ito. So this button naman is for, ito yung switch off sa remote natin. Switch off means na pagka halimbawa nag-park ka na, nilock mo na yung manibela, pagka inold mo to ng ilang segundo, it will deactivate yung access mo sa knob ng motor. So halimbawang useful siya, halimbawang malapit ka lang, nasa iyo yung remote within 1 meter, walang makakagalaw ng knob, not unless ita-turn on mo yung key by using this. Yan, i-hold mo ulit siya bago mo ulit magamit yung knob sa motor mo. Take ko dito, for me, again, as PCX 160 user, ginagamit ko tong gantong button pagka umaalis ako. Pero umaalis ako sa motor, pero it's an added step bago mo magamit yung motor mo. So ngayon sa Fortress 160 ko, hindi ko na to siniswitch off yung remote kasi switching off yung remote will just save you battery sa remote natin. So since hindi naman masyado makonsume sa battery ito, hindi ko na to ginagamit kasi hindi rin naman magagamit yung motor mo kung wala ka sa within 1 meter. Hindi mo siya ma-activate. Later I'll show you demonstration sa Fortress 160 natin regarding these buttons on how it works. Then last button for me, ito yung pang-unlock ng upuan. So again, this is just an added button sa remote. Aside from yung button sa motor mismo to unlock the upuan, meron din tayo sa remote. But bago nyo to ma-activate, you still need to have your knob sa open spot, or the basta nakalagay siya sa open bago mo ito mai-activate. So kung naka-open knob at saka mo lang siya magagamit pagka kinlik mo ito, then it's not useful for me kasi andun na rin naman ako sa motor. Bakit di na lang yung switch, yung button sa upuan ng motor yung gamitin ko instead of using this button sa remote? Kasi ako, ang gusto ko sa Fortress 160 ko, since hindi ko na to ina-activate, pagdapit ko pa lang sa kanya, switch ko na yung knob, then lahat ng gagawin ko sa motor, if I need to open the fuel, the seat, sa motor ko na gagawin, hindi na sa remote. Kasi yung remote nasa bulsa ko na lang. But again, it's up to you mga ka-GTV on how you're using your remote, pero that's how I'm using it. Kung meron kayong magandang recommendation, you can leave your comment in the comment section. Okay, so another feature sa motor na ito is ito, itong button na to. Pagka kinlikod, pinindot mo to, hatakin mo, yan, this is the key, added access sa ating compartment or seat, under seat compartment. So ang susian nito is nasa kaliwang part na may takip. So this is useful kung ayaw mong gamitin yung knob, yung remote, you just want to open your under seat compartment, then you can use this key. Pagbalik, push nyo lang, balik na data. Ay, tama. Yan, nag-auto lock naman siya. Ayan, no? So
pupuntahan natin yung motor for demonstration ng 3 buttons na ito at i-pause ko muna itong video. Okay? Okay, so dito tayo ngayon sa motor. So pag-aralan muna natin yung mga function ng switch. So sa default, since nakalock ito lock. Pagka pinush ko siya papunta dito, sabihin yan, naka-turn off siya sa X. Then yung next switch sa kanan, ito naman yung pang-open ng seat tsaka fuel. Then lastly, yung pinakadulo is yung pambukas ng motor. Ayan. So patay muna natin. Ayan, nila ko muna. So ganito, magsiset tayo na example. Tatry ko tong remote. Ayan. Button sa taas, pindutin natin. This is for the signal lights ng motor. So let's see. So as you can see, so 5 beses siyang umilaw for you to find your motorcycle pagka nakahalo siya sa ibang motorsiklo sa parking. Wala ring sound na tumunog, so that means na ilaw lang talaga yung function nito. Okay, so ang susunod natin itatry is itong function, itong switch off key sa remote. Okay, so punta tayo dun sa may knob nya. So again, ang option, ang use nito is to turn off the key. Hold ko wait, di ko man. Kailangan matagal na press eh. Hindi pa gumagana yung switch off. Tayo natin mamatay muna yung ilaw sa knob. Ayan. So yung beeping sound na yun, that will indicate yun na nakalock na yung knob. So tingnan nyo ha. Ito, kali ko dito. Ayan. Para makita nyo rin yung remote. Hindi na magamit yung remote. Wala yung ilaw. So to unlock it, hold mo lang ulit. So tingnan natin kung gumana na. Gumana na siya. So again, I'm not using it ha. Kasi pagka 1 meter away ka naman, di naman ito gagana eh. So try natin itong last key. Nasa X. Tingnan natin kung gagana. So gumana siya kahit nasa X. So narinig niyo yung beeping sound. So I correct myself for this button. Kahit na nasa X siya, nagbubukas, try natin yung iba, okay? Habang try natin nakalock. Okay, nakalock na. So nakalock ha, try natin. Okay, so correct ko lang yung sarili ko doon ha.
So this is useful kasi hindi mo na kailangan nakatutok dito sa open, kasi using this remote, kahit nakalaki yan, kahit nandito pa yan, mabubuksan mo yung upuan, which is useful. Okay, so next turo ko sa inyo kung saan naman nakapwesto yung susi para dito. Lock muna natin to. Bali, ito siya. Okay, so kung nakikita nyo ito, ayan, may susiyan dyan. Dyan nyo ipapasak yung susi para mabuksan nyo yung under seat cover. So ayun, na-discuss na natin yung mga gamit niya. So I hope patulong itong video na ito, at kung gusto nyo, please leave a like and subscribe na rin kayo sa channel ko. Okay, nandito nga muna mga ka-GTV, and happy Monday.